So hello mga kois, mapagpalang araw po sa ating lahat. So maraming thank you mga kois sa mga nakakapanood po ng ating mga content. So ito po yung ating last content. So yan po. So tumalakay po yan sa ating mga moldy coins. So yan mga kois, panoorin nyo lang po yan. Nasa ganun po mas marami po tayong malaman patungkol sa mga ganyang bariya. So paki-like na lang din po yung ating video. So thank you in advance. So yun mga koins, in this video ating pong talakayin itong ating 1 piso na possible new variant. So ano bang variant po ito? So yan, tatalakayin natin yan dito sa ating content. So bago po yan, ating munang pasadahan itong comment po ng ating subscriber. So eto po, si Sir Rayhan. So yan po yung kanyang comment. Good evening po Sir Mac. May coins po ako na 1999 and ito po ay rotated die error. Magkano po kaya ito? Salamat. So napanood niya po siguro yung ating last content. So ito po. So tumalakay po yan mga coins ng ating overweight na bariya. So ito po yung kanyang coins na pinasa. So yan po. So makikita niyo po dyan mga coins, siya po ay isang rotated die error na moldy. Yan. So mga coins, kung meron kayong ganyan, possible tignan nyo pong mabuti. So dapat po unang-una, meron po kayong magnet. And dapat meron po kayo ito. So yan, invest po tayo sa mga ganito mga coins. Nang sa ganon, mas malaman po natin yung weight po ng barya. So ang weight po ng barya na ganito, yung ating BSP coin is 7.7. So dapat hindi siya malalayo dun sa sa kanyang timbang. So para malaman natin kung yung coin po ba natin is legit. So yun, sana Sir Rayhan, medyo nasagot ko yung katanungan. So mas maganda bossing kung meron ka nun ng ganito, and pwede siyang ibenta siguro ng pwedeng mga 150 kung maganda-ganda yung pinaka-error po niya. So yung ganyan sa'yo sir, siguro possible mga 60 hanggang 70 pesos pwede mo siyang ibenta. So mas maganda, sabi ko nga po sa iyo sir, mas maganda or mas okay po kung meron po kayo nito. So mas possible, mas magiging okay po yung value po niya. So mapoprove po kasi natin na yung ating error is maganda and legit, di po ba? Kasi habang lumalapit, tumutugma yung pinaka-error niya po dito sa pinaka-weight nung barya. So masasabi legit po yung kanyang pagka-error. So yan, sana may napulot tayong konting idea about pagbebenta ng barya. So yun mga coins, talakayin na po natin ito. So huwag natin masyadong patagalin, pabain. So samahan niyo po ako mga coins. Tara, let's go! So hello mga coins, mapagpalang araw po ulit sa inyong lahat. So yun, tugunan din po natin itong tanong ni Bossing. So ito po, si Bossing sa Lima. Lods Mac, may ganyan po akong coins. Saka kung pwede po, pakitignan po at pakikilatis yung ibang kong coins. So yun mga ka-coins, may pinasa sa atin si Bossing. So ito po, yan. So yan po yung sinasabi o possible na sinasabi po niya na error. So yan mga coins, yung mga ganyang barya, possible yan po yung tinatawag nilang damage coin. So hindi po siya error. So makikita niyo po yung part na yan. Yan, makikita yung mga tama-tama niya sa may gilid. So possible damage po yan. So hindi po yan error, ha. Liliwanagin ko po, hindi po siya error coin. Yan. So sa mga susunod na content po siguro magpapakita tayo ng mga possible na error coin and yung mga error na ginawa lang po ng tao. So ito po isang sample po ng isang error na ginawa lang ng tao. So ito po. So yan, o makikita nyo dyan mga coins, yan daw po ay error. So hindi po siya error. Kung titignan nyo po siya mabuti, so kung wala tayong masyadong idea sa barya,
is possible, masasabi nyo error po yan. So ito po yung ginamit na panggawa dyan. So ito po. So yan, inipit po siya mga coins para na sa ganon magmukha siyang error. So katulad po nito, katulad dito mga coins, kung meron kayong dalawang coins, so ito and ito, so kung ipe-press nyo po siya, possible bumakat po yung pinaka pinaka texture niya po sa kabilang side. Yan. So yan yung ginagawa nilang yan po yung tinatawag ko na man-made error. So yan, medyo controversy po yung mga ganyang error. So bossing, yun, kung may mga error ka, tabi nyo muna. And pag may mga ganda kang error, pasa mo sa akin. Total, nakita nyo naman po. Nakita mo naman bossing, ni-reply naman din kita agad. So yun, pasensya na rin po sa mga nasasagasaan natin dito sa ating mga content. So yun, sabi ko nga po sa inyo, marami tayong mga collector o seller ng coins na nasasagasaan din natin dahil dito sa mga content natin sa pagbibigay natin ng tamang presyo and value ng barya. So pasensya na po. So yun mga coins, in this video ating talakayin po itong mga 2030 natin. So medyo maraming mga balahibo ni Doggy. Yan. So bago po yan, atin muna ibigay. Ito po yung ating common na 2030. Yan. So ito po yung common mga coins ha. So i-zoom po natin. So yan, lock natin. Para mas makilatis po ninyo. So yan. So makikita niyo po sa kanyang obverse part. Yan. So normal po. Normal po mga coins sa ganito na ating tinatalakay. Yung pinaka-obverse part po niya is, nakikita niyo naman po yung mga script niya. Normal naman po. Pag sinabi mga coins na reverse die, mga ganun, sa likod po yon yung reverse po ng barya. So ang common po nito, sabi ko nga po sa inyo, is ang common niya is die 3. Yan. So makikita niyo mga coins is bago pa siya. Kita niyo, maganda pa. Bagong bago pa. Yan. So itong ipapakita ko sa inyo isang barya. Ito po yung tinatawag po nila na frost daw. Yan. So hindi po ito frost ha. Liliwanagin ko lang po. Ito po ay 2013. Yan. So makikita nyo parehas lang po. Same lang po siya. 2013 di po ba? Yan. So makita nyo bago pa po ito. Yan. Ayan. So ito po yung tinatawag nilang fake pros, tisoy, or mas maganda flakes frost. Ayan. Ayan. So makikita nyo mga guys, meron siyang mga frost type. Pero hindi po siya isang frost. Kasi makikita nyo po, ito po. Ayan po. Ito po sa spot na to. Ayan. Yan yung tinatawag nilang flakes frost. Yan. So kung may makikita po kayong ganyan, hindi po siya frost. So yan, may makikita kayong mga flakes. Yan po yung tinatawag nilang flakes frost. Yan. So marami po tayo niyan. So ito pa po yung iba. So para may konti kayong reference about flakes frost. Yan na tinatawag po natin. So makikita nyo po may mga flakes siya. Ayan. Layo natin ng konti para mas makita nyo mas malayo. So yan, makikita nyo yan mga koys. Yan sa spot na to. Yan, may mga flakes siya. So ito po yung tinatawag nilang flakes frost or tisoy. Yan. So yan po. So huwag kayong malilito dyan mga koys sa part na yan. Yan. So hindi siya frost. So yung mapapansin yung pinaka-obverse niya o harap niya is normal. And yung pinakalikod niya, makikita niya po, iyan yung mga parang butil-butil niya. Yan po yung tinatawag nilang flakes frost. Yan. So kung may makikita kayong ganyan, hindi po iyon yung tinutukoy kong barya. Yan makikita niyo po pag aninag nyo. Yan may parang butil-butil. Yan po yung flakes na aking sinasabi. So ito po. Marami po tayo niyan. So ito po yung isa. Ayan. Ayan makikita niyo po yung flakes frost. Yan. So, yan po yung tinatawag nilang flakes frost. So, ito naman po yung tinatawag nila na reverse frost. Yan.
So, liwanagan ulit natin yung cam kasi lumabo. Yan. So, zoom natin ng konti. Yan. So, unang-unang part nyo makikita mga kois, yung pinaka-obverse niya, pinaka-harap niya is normal lang din po. And yung pinaka-reverse po niya is, ayan po, may frost na po. So, makikita nyo mga kois, wala siya yung sinasabi ko na flakes frost. Pero makikita nyo dyan mga kois, so ibang-iba po siya. Yung pinaka-likod po, pinaka-reverse po nitong ating reverse frost, unang-una is yung kanyang rim, outer rim. So makikita nyo dito kay frost is bold po siya, medyo bold letter po siya or bolder letter po siya. So yan. So makikita nyo kagad sa kanyang mga gilid. Yan, i-zoom na po natin para mas makita natin syempre. Uy, lumiwanag. Mali. Timplahin natin na maganda-ganda. So, yan. So, makikita nyo mga kois, yung pinaka-outer rim niya, yan. Mas manipis po itong outer rim ni frosted. And then, yung kay flakes frost po is, makikita nyo naman po, labas na labas or mas kitang-kita. So, yan po yung katangian ni flakes frost mga kois ha. So, ito pa po, may mga flakes frost pa po tayo dito na medyo mas makikita niyo yung pinaka flakes frost niya. Ayan, ito po yung sinasabi ko sa inyo flakes niya. Ayan po. Yung parang mga araw-araw po na yan. Ayan po. Yan po yung katangian ni flakes frost. Ayan, nakikita niyo sa may gilid. So, yun. Ito po yung tinatawag ko na flakes frost or tisoy. Ayan. Or tinatawag nila na iba na fake frost. Ito po yun. Ayan. So, makikita niyo po dito is buong-buo po yung pinaka-frost niya. So, makikita nyo siya agad. And, yung pinaka-obverse po talaga niya, makikita nyo rin po, yung 1993 niya is mas bolder po siya. So, yan. So, bigyan natin ng presyo to. Yan. Possible price ng mga ganito mga coins. Before, pwede nyo siyang bilhin ng 250 to 200 ang isa na ganito. So, possible ngayon, pwede nyo siyang ibenta or makabili ng 150 to 120. 120 to 150. Yan. So mga coins, kung may makikita kayong ganito, lalo na't maganda yung kondisyon. So yan. Habang gumaganda yung kondisyon ng barya, mga coins, tandaan nyo po. Habang gumaganda yung kondisyon ng barya, mas lalo siya nagkakaroon ng added value. So mas maganda, much better kung makukuha po natin na coins is maganda yung kondisyon. So kung medyo nalilito kayo mga coins, balikan nyo lang po itong content na to. Na sa ganon, meron tayong konting idea dun sa bagong series po na ating ipipresent po sa inyo or ipapakita po sa inyo. So yun, talakayin po natin itong mga series na to. Na sa ganon po, pag nagbuo po kayo ng series, so meron po kayo, or if ever po na mag-hunt po kayo, is maka-encounter po kayo ng ganon, alam nyo po yung flakes frost frosted sa kayong ipapakita ko po sa inyo na barya. Yan. So yun mga coins, kung meron kayong mga ganitong coins, so much better, mas maganda kung meron kayong idea kung magkano siya. At the same time, sabi ko nga po sa inyo, mas maganda kung meron kayong reference na rin po. So kung medyo nalilito nga po kayo, gaya nga po na aking sinasabi, so balikan nyo lang po yung ating content. So ulitin lang po natin para mas mapanood natin o mas makita natin yung differences po niya. So ito mga coins yung sinasabi kong barya. So ito po. Yan. So i-zoom natin. So ito po. 2013 din po siya. So yan. Zoom natin na mas maganda. Yan. So sa unang part makikita niya po, common lang din po yung kanyang obverse o pinaka harap po ng barya. Yan. So sa pinaka reverse po niya, so makikita niya po, ayan po, ayan. So napaka solid mga coins. So mas maganda siguro kung meron kayong ganito na, ayan, makikita niyo frost type niya. So wala kayong makikita na flakes, yan. So makikita niyo buong buo po yung kanyang frost. So umiikot po siya, ayan, nakikita niyo naman po. So ito po yung tinatawag ko na possible. Ito po yung tatawagin natin na 2013
normal letter frost or NL frost. Yan. So, para hindi masyadong mahaba. Normal letter siya. So, ito po yung ating frosted reverse frost. So, makikita nyo po dyan yung differences po niya. Unang-una, yung pinaka-outer rim niya po. Yung pinaka-outer rim po nitong sinasabi kong possible new variant po. Ayan, no. Makikita nyo po dyan, wala po siyang kabakas-bakas halos ng sinasabi ko na fake frost. So, yan. Makikita nyo po dyan yung ganda o kinang ng coin. Yan. So, yan, no. Hanggang sa baba, umiikot yan mga coins. So, paano ko masasabi na kakaiba to? So, hindi naman po ito bago. Katulad po ng aking unang pinakita. Which is ito. Kita nyo naman, bagong-bago. Pero wala siyang ganon. Wala siyang katangian na katulad po nitong hawak-hawak natin na variant. Yan. So, kung meron kayong ganito mga coins pwede nyo sa akin ipasa. So, kung meron kayong ganito, normal po yung pinaka-obverse niya. So, yung pinaka-harap niya, nakita nyo naman, normal po. Die 3 lang. Then yung pinaka reverse po niya. Yan. So mapapansin niyo yung pinaka reverse po niya. So napakaganda ng pagka frost po niya. Ayun o. Minted. Mint frost. Pwede na rin po. So yan. Kung meron po kayong ganito mga koys, yan. Submit niyo po sa akin. Tignan natin mabuti. So mas maganda o much better kung yung pagka frost po ng barya is buong buo. Yan, katulad po nito. So, katulad nito, makikita nyo buong buo yung pinaka-frost po niya. So, yan o. Makikita nyo buong buo yung pinaka-frost niya. So, mas maganda kung ganito ka-frost. So, ito parang mint lang po siya. Ayan o. Pero, frost pa rin po siya. Ayan o. Mint frost. Pwede na rin po sa mint frost. Yan. So, yan. Zoom natin ng konti. Lapit natin yung barya. So, medyo nagluloko talaga itong ating unit. Yan. So, yan. So, yan mga koisa. Kung meron kayong ganito. So, wala po siyang, mga koisa, wala siyang flakes. Tignan nyo mabuti yung flakes na sinasabi ko po. Balikan nyo po mabuti yung video. So, may mga flakes po na sinasabi ko po doon sa ibang part. So, ito possible. Baka ito, pwede na rin to. Pero, medyo alanganin to kasi hindi masyadong kita yung pinaka-frost type niya. So, hindi ka siya katulad nito. Yan, makikita nyo naman po. Yan, hanggang dito sa ilalim, baba. So, yan mga koisa. Kung meron ganyan, submit nyo po sa akin. Pakita nyo po sa akin. Tignan po natin. So, possible new variant po yung ganyan. So, yun po, pasa nyo po sa ating Facebook. So, ito po. Yan. So, submit nyo po sa akin dyan mga coins. Na sa ganon, tignan po natin kung anong variant o possible variant talaga ang meron dito. So, yan. Thank you sa mga nakapanood nitong ating content. So, maraming salamat mga coins. So, ito po yung mga nag-comment po ng ating last content. So, ito po. Yan. So, medyo dadamihan na po natin yung mga nag-comment sa mga last content natin. So, sinama-sama ko na dyan. Sa ganun po, makita po yung inyong pangalan dito. So, pasensya na po talaga. Hindi ako nakapaglagay niyan ng mga past to content natin. Kasi, alam nyo naman po, rush natin itong mga content na ganito. So, ayan mga koys, salamat. Maraming salamat po sa inyong suporta. And, tuloy-tuloy lang po ng panonood para na sa ganon pag nag-hunt po kayo is meron kayong idea sa mga barena possible na may added value. Yan. So, thank you mga guys, and kita-kits tayo sa mga susunod na content. God bless us all. Salamat po. Bye-bye.